Ito po yung ginagawa ko. Nag-aayos ng tali ng aso kasi nagbuhol-buhol. Mahirap kasi mag-walk ng buhol-buhol lang tali. Thank you sa mga sinasabi nyo. Kinakabahan ako pag may camera. Isang magandang araw, mga boss amo. Kung maganda daw ang pamamalakad ng isang amo, masasaya daw ang mga tauhan nito. Ilang taon na sitensya mo pare? Habang buhay. Anong klase na mo? Makita tayo sir, naglalaro tayo. Saan punta? Huwag ka na muna pumasok sa selda mo. At kung masasaya ang mga tauhan, ay mas maganda ang output ng bawat trabaho. At dito sa Supero, meron akong 4 na tao na nakadesignate para sa mga aso ko. At meron naman akong 4 din na tao na nakadesignate para sa production at delivery ng aking Supero Raw Dog Food. Isang magandang magpalang araw, araw-araw. Puso pero ang pinapakain sa aso nyo, ganito magiging katawan ng aso nyo. Taba! Oh! Ang ganda ng katawan ni ano, pangarap. Ito, si Tala, oh. Ang ganda ng katawan, no? Kaya magsupero na kayo, boss. Pero kahit na majority ng oras namin sa Supero ay masasaya kaming lahat, meron pa rin mga sitwasyon na magpapataas ng aming adrenaline. Gaya nung isang araw, gustong pasukin ni Biel si Buhawi sa kanyang cage. Dahil nga si Buhawi ay new member ng pack at hindi pa nila ito lubos na nakikita, ay naintriga rin si White at Orange. At si Buhawi naman na nasa loob ng nursery ay tahol ng tahol. At sa karanasan namin, sa bawat pag-elevate ng energy ay doon nangyayari ang gulo, kagaya nito. Nag-away si White at saka si Biel. At dahil sa sobrang intense ng fight ay nakisama na lahat ng mga female dogs ko. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan mong hanapin kung sino ang instigador. At upang mahanap mo ito ay kailangan mo munang alisin lahat ng nasa ibabaw. Hindi naman ako agad nakaresponde kasi ako nga'y busy sa aking negosyo. Pero nung nakita ko na sa CCTV na nagkakagulo ay tumakbo agad ako at hinila ko si White. Pagkatapos nun ay kinuha ni Michael ang brake stick at tinanggal ang pagkakagat ni White kay Biel. Wala namang major damage kay Biel. Meron lang mga gasgas na ginamot na rin namin. Ano nga ba ang gagawin mo pag may mga rumble na kagaya nito sa mga aso mo? Ang initial reaction mo ay paghiwa-hiwalayin lahat ng mga nag-away. Boss amo, kapag ganun ang gagawin mo, lalo mo lang silang pinag-aaway. Dahil kung meron mang dominance na namamagitan sa dalawang aso, ay hindi nila yun nare-resolve kapag magkahiwalay sila. Bagkus, lalo silang nagiinit at lalo silang nagagalit sa isa't isa. Kaya, boss amo, ano ang solusyon? Ilakad mo ang mga aso mo. Ilakad mo yung mga asong nag-away-away. Isama mo na rin yung mga asong kalmado para yung mga asong mainitin ng ulo mahawa sa pagiging kalmado noong kalmadong aso. At yun nga ang ginawa ko. Ang problema lang dahil nga rumble ng lahat ng mga female dogs ko ay lahat sila ay inilakad ko. Meron pa rin nagtitinginan ng masama. Meron pa rin nag-growling. Pero dahil nandito ako, hindi sila pwedeng mag-misbehave. Para minsanan. Karamihan na nangyayaring gulo sa aking mga babaeng aso ay nangyayari tuwing wala ako. Okay lang yun. Ganun talaga ang buhay aso. Ang kailangan lang doon, dahil ako ang alpha at ang mga dog keepers ko at ang mga aso ko ay tumitingin sa akin. Kailangan masanay ang isa't isa. Kailangan alam ng mga dog keepers ko kung ano ang gagawin. Just in case na wala ako talaga na magre-rescue sa kanila. At sa part ng lakad namin na to ay merong isang aspin sa gawing kanan. Dati binabatok nila yan. Pero dahil nga nasanay na sila na lagi nakikita ang aspin, ay hindi na nila ito madalas pansinin. At ito nga, tapos na ang packwalk at papasok na mga dogs ko sa farm. At yun, so far so good. Wala naman nag-away sa daan. Ganun lang ang buhay aso. Mag-aaway ngayon, mamaya hindi na. Bati na mga yan. Pero mga boss amo, magiging ganun lang ang cycle ng buhay aso nyo kapag binibigay nyo ang fulfillment sa mga aso nyo. Pero kung hindi, kung yan ay nakakulong lang, nakatali, ay malamang sa malamang, ang away ay away pa rin. At kung minsan, ang away na yon ay talagang magbabasagad na sila ng laman. Kaya mga boss amo, kung kayo ay isang dog lover na merong mga iilang aso, ay pwede nyong gayahin ang ginagawa namin para maging harmonious ang relationship ng pack ninyo. At kung kayo naman, boss amo, ay may-ari ng isang dog shelter na kung saan iba't ibang ugali ng mga aso, may mga kanya-kanyang trauma, may mga kanya-kanyang pinagdaanan, ay all the more na kailangan nyo
ang mga routine na ginagawa namin. Dahil mga shelter founders, hindi natatapos sa pag-rescue at sa paggamot ng sugat ng aso ang inyong trabaho. Ang rehabilitation ng utak, ang rehabilitation ng behavior, ang pag-alis ng trauma, ang pagbabalik ng sigla sa aso, yan ay kailangan nating pagtuunan din ng pansin. Ang kakaiba lang namin, Boss Amo, sa mga dog shelter ay yung punto na ni-rescue ang mga aso nila. Pero once ang physical na sugat ng aso ay magaling na at wala na rin siyang sakit, ang mga aso ko at ang aso ng shelter ay pareho na lang. Dito na si Biel, ang instigador kahapon. Yan. Yan, ganyan. At ito na si Biel. Behave na siya. Wala nang away. Wala nang gulo. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.